Piyesta sa liblib na baryo ng Cebu. Ako nga pala si Thomas, taga Cebu, at ang ibabahagi ko ay tungkol noong pumunta kami sa piyesta sa liblib na baryo. Noong Biyernes ng hapon, pagkatapos ng klase, inimbitahan kami ni Miguel na pumunta sa pista sa kanilang barangay. Excited kaming pumayag ni Ben basta't makakuha kami ng permiso mula sa aming mga magulang. Pag-uwi ko, agad kong tinanong si Mama kung pwede akong sumama. Medyo natigilan siya nang marinig ang pangalan ng barangay. Pinayagan niya ako pero mahigpit ang bilin. Huwag kang kakain kung saan-saan, anak. Sa bahay lang ng kaibigan mo. Tumango ako. Iniisip na normal lang yon. Kinabukasan, nagkita kami ni Ben sa bahay. Pinayagan din daw siya ng mga magulang niya. Naglakbay kami ng ilang oras, tumawid ng bundok at ilog, hanggang sa marating namin ang daanan ng barangay. Pero may kakaiba. Tahimik ang paligid. Walang musika, walang tawanan, walang amoy ng litson. Para bang may tinatago. Dumiretso kami sa bahay ni Miguel at doon kumain. Tapos naming kumain, nagpaalam na kami para makauwi bago lumalim ang gabi. Ngunit sa daan, may matandang lalaki na biglang sumulpot at nagyayang kumain sa kanilang bahay. Tumanggi ako pero nagpumilit si Ben. Nag-away pa kami saglit hanggang sa napilitan akong sumama. Dinala niya kami sa isang maliit na kubo sa gilid ng gubat. Napuno ng pagkain ang mesa. Tumanggi akong kumain. Pero si Ben, walang tigil sa pagsubo. Halos wala na siyang kontrol. Pagtatapos ng halos kalahating oras, nagpaalam na kami. Ngumiti lang ang matanda habang papaalis kami. Sa paglalakad pauwi, nagreklamo si Ben na masakit ang tiyan niya. Sabi ko baka dahil sa sobrang kain at paglalakad. Pag-uwi ko, diretso akong natulog. Kinabukasan, ginising ako ng malakas na katok. Si Kaloy, ama ni Ben. Halos nanginginig siya. Anak, tulungan mo kami. Si Ben kinagat ang buhay na manok. Nataranta ko. Narinig ni Papa at agad na nagmungkahi na dalhin si Ben sa albularyo. Dinala namin siya. Nagwawala at nanlilisik ang mga mata. Sinuri siya ng albularyo at mahina nitong sinabi, "Nyamgaw siya, isang hakbang na lang, magiging aswang na." Nanlamig kami. Ipinaliwanag ng albularyo na maswerte kami at naidala agad siya. Nahuli pa ng ilang oras, wala ng lunas. Tinanong niya kung saan kumain si Ben. Sinabi ko, sa bahay ni Miguel at sa isang matandang hindi namin kilala. Nang banggitin ko ang barangay, namutla ang albularyo. Diyos ko, ang lugar na iyon, pugad ng mga aswang. Iniwan muna namin si Ben para sa ritual. Kinagabihan, kami ni na Papa at Kaloy ay bumalik sa kubo ng matanda. Habang papalapit, nakarinig kami ng iyak ng bata at mababang ungol. Sumilip kami sa bintana. May batang nakagapos at ang matanda, nakapuyangyang ang tunay na anyo. Maputla, mahahaba ang kuko at nanlilisik ang mata. Hindi nag-atubili si Kaloy. Sumugod siya at sinaksak ng tansong kutsilyo ang halimaw. Umalinaw-naw ang hiyaw nito, sabay sugat sa braso ni Kaloy bago ito tumakas sa dilim ng gubat. Ako naman ay dali-daling nagkalas ng tali ng bata. Dinala namin siya pauwi. Kinabukasan, kumalat ang balita. Natagpuan ang bangkay ng matanda sa may kagubatan.
Ipinaliwanag ni Papa, anso ang ginamit ni Kaloy. Kahinaan ng aswang iyon, kahit isang sugat sapat na. Dali-dali akong pumunta sa bahay ni Ben. Nakaligtas siya, salamat sa albularyo. Nanginig pa siya, pero bumalik na sa normal. Sa halip na matuwa, napagalitan ko siya. Kung nakinig ka lang sa akin, hindi sana nangyari ito. Nakatahimik lang siya, nakatumo. Simula nun, hindi na siya pumupunta sa mga fiesta.